Libangan ko po ang PNT Stories habang bumabiyahe. Ako nga pala si Jomar, 22 years old, delivery rider. Sanay ako sa iba't ibang klase ng lugar. May sosyal na kondo, may masisikip na iskinita, may subdivision na parang maze. Basta may address sa app, pupuntahan ko. Isang hapon, bandang 4:30, may pumasok na booking. Apartment address sa loob ng isang lumang compound. Walang unit number, pero may note. 3rd floor, end unit. Tawagin si Ma'am Lara. Normal lang, madalas kulang-kulang talaga ang details. Pagdating ko sa location, medyo tago ang compound sa main road, pero maayos naman ang itsura. Kulay cream ang pintura ng building. May ilang paso ng halaman sa harap at may mga sinampay sa gilid na mukhang bagong laba. Tahimik pero hindi naman nakakatakot. Ipinark ko ang motor ko at umakyat ako sa 3rd floor. Habang paakyat, napansin ko na malamig ang hallway kahit mainit sa labas. Hindi ko alam kung bakit pero pinabayaan ko na lang. Sa dulo ng hallway, may unit na bahagyang nakabukas ang pinto. May number plate na medyo kalawangin pero mababasa pa. Kumatok ako. Ma'am Lara? Delivery po. Isang minuto ang lumipas bago dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang babae ang sumilip. Mga nasa late 20s siguro. Maputla ang balat niya. Basa ang buhok na parang kaliligo lang. Maayos ang suot niya. Simpleng puting damit. Parcel ko? Mahina niyang tanong. Opo ma'am. Inabot ko ang parcel. Kinuha niya agad. Bayad po ma'am. 1,250. Saglit siyang natahimik. Tumingin siya sa loob ng unit niya. Parang may kinakausap. Sumilip ako ng kaunti. Maayos ang sala. May sopa. May ilaw na bukas. At may TV na naka-on pero walang tunog. Parang static lang ang screen. Sandali lang, sabi niya. Pumasok siya sa loob. Naghintay ako sa labas. Tahimik ang buong floor. Wala akong marinig na ibang tao. Parang kami lang sa building. Lumabas siya ulit makalipas ang ilang segundo. Pwede bang mamaya na lang ang bayad? Wala pala sa wallet ko. Balikan na lang, maya-maya. Medyo nag-alangan ako. Bawal talaga sa policy namin. Pero maayos naman ng lugar at mukhang legit siya. Sige po ma'am, babalikan ko na lang po bago ako matapos sa area. Pagbaba ko, normal pa rin ang compound. Natapos ko ang iba ko pang delivery sa paligid. Mga 1 oras ang lumipas. Binalikan ko ang address. Pagpasok ko sa compound, napahinto ako. Ibang-iba na ang itsura. Kupas at nagbabakbak ang pintura. Wala na ang mga halaman. Wala ring sinampay. Ang mga bintana, sarado at maalikabok. Ang gate, kalawangin at bahagyang nakabukas. Parang matagal nang hindi ginagamit. Tinignan ko ang address sa app. Pareho. Sigurado ako. Bumaba pa rin ako sa motor. Baka mali lang ang tingin ko. Habang papasok ako, ramdam ko ang lamig. Hindi normal na lamig. Umakyat ako sa 3rd floor. Habang umaakyat, napansin kong may makapal na sapot ng gagamba sa hagdan. Parang buwan o taon na ang tanda. Pagdating ko sa dulo ng hallway, mas lalo akong kinabahan. Madilim. Walang ilaw at ang unit sa dulo, sarado ang pinto. May malaking kandado, kalawangin at may karatolang nakapako. Do not enter. Lumapit ako. Hinawakan ko ang kandado. Matigas. Hindi bagong lagay. Ma'am? Tawag ko. Biglang may narinig akong tunog mula sa loob. Static. Yung tunog ng TV na walang signal. Napatras ako.
Walang kuryente ang buong floor. Halata sa mga sirang metro sa gilid. Paano magkakaroon ng TV? Lumapit ulit ako at idinikit ang tenga ko sa pinto. Narinig ko ang mahinang yabag sa loob. Dahan-dahan, papalapit sa pinto. Huminto mismo sa likod nito. Ramdam ko, may nakatayo sa kabilang side. Biglang may kumatok. Isang beses, napatalon ako sa gulat. Sa ilalim ng pinto, may gumalaw na anino. Hindi mukhang paa, parang may nakalaylay. Parang hindi tama ang hugis. Doon na ako napaatras ng tuluyan. Biglang may malakas na tunog sa loob. Parang may bumagsak na mabigat na bagay. At kasabay nun, tumigil ang static. Tumakbo ako pababa ng hagdan. Halos madapa pa ako. Paglabas ko ng compound, mabilis kong pinaandar ang motor. Oy! Napalingon ako. Isang matandang lalaki ang papalapit. May hawak siyang susi. Anong ginagawa mo dyan? Tanong niya. Kuya, may delivery po ako kanina dito. 3rd floor, Ma'am Lara. Bigla nag-iba ang mukha niya. Sigurado ka ba? Matagal nang abandonado yung building. 5 taon na. Nasunog yan dati. Wala nang nakatira. Hindi ako makapagsalita. Caretaker ako dito. Ako ang nagbabantay. Wala nang pumapasok dyan. Hindi ko na pinilit magpaliwanag. Umalis ako. Habang papalayo, hindi ko maiwasang tumingin sa side mirror. At may babaeng nakatayo sa likod ng matandang lalaki. Basa ang buhok, nakatitig sa akin. At unti-unti siyang ngumingiti. Pagkurap ko, wala na siya. Pagkatapos ng karanasan kong yun, tumigil na ako sa pagiging delivery rider. Sa tagal ko nang nakikinig ng mga nakakatakot na kwento sa YouTube, ngayon ko lang naisipang ikwento yung sarili kong karanasan at sana po mapili. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nico. Bagong lipat lang ako sa apartment na to. 2 linggo pa lang ang nakararaan. Murang renta, malapit sa trabaho at tahimik ang lugar. Yun ang sabi nila. Luma ang building, 4 na palapag. Kulay kupas na dilaw ang pintura. Medyo creepy tignan sa gabi. Pero sabi ko sa sarili ko, huwag ka na mag-inarte. Nasa 4th floor ang unit ko. Pinakataas, pinakadulo sa hallway. Noong unang gabi ko ron, napansin ko agad kung gaano katahimik ang floor. Walang batang nagtatakbuhan. Walang TV na rinig sa kabilang unit. Parang ako lang ang nakatira sa buong palapag. Akala ko, okay lang. Mas gusto ko naman ang tahimik. Pero may kakaiba. Tuwing gabi, eksaktong 1:00, may maririnig akong tunog sa labas ng pinto. Parang may dahan-dahang naglalakad sa hallway. Hindi normal na lakad. Mabagal, pantay. Parang hinihila ang paa sa sahig. Una kong naisip, baka may kapitbahay lang na night shift. Kaya hindi ko pinansin. Pero napansin ko na laging humihinto ang tunog sa harap mismo ng pinto ko. Tapos, biglang tatahimik. Hindi siya kumakatok. Basta titigil na lang doon. Isang gabi, naglakas loob akong sumilip sa peephole. Wala akong nakita. Bakanteng hallway. Mahina ang ilaw. Kumukurap pa minsan ang fluorescent sa kisame. Medyo malinaw sa tenga ko. May nakatayo sa labas. Ramdam ko. Hindi ko maipaliwanag pero may presensya. Parang may nakatitig sa pinto kahit wala akong nakikitang anino. Bumalik ako sa kama. Pilit na tinatawanan ang sarili ko. Overthinker ka lang, Nico. Sabi ko pa. Kinabukasan, kinausap ko ang landlord habang nagbabayad ako ng advance.
Kuya, may nakatira ba sa fourth floor? Meron, pero madalas wala. Ikaw lang yata ngayon. Hindi ko alam kung bakit parang may gustong sabihin pa siya. Pero pinipigilan niya. Lumipas ang ilang araw na ganoon pa rin ang routine. Tuwing alauna, may maglalakad, hihinto sa harap ng pinto ko. Hanggang isang gabi, hindi lang sa hallway nangyari. Nasa loob na. Nagising ako dahil sa tunog ng pagkalampag sa kusina ko. Parang may nahulog na kutsara. Bumangon ako agad. Pinatay ko ang electric fan para mas marinig ko. Lumabas ako ng kwarto. Nakasara ang lahat. Wala namang nahulog. Pero pagbalik ko sa kama, may basa sa sahig. Parang marka ng paa. Isang pares. Galing sa pinto. Papunta sa tabi ng kama ko. At doon natapos. Walang bakas pabalik. Doon ako unang kinabahan ng totoo. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang lahat. Hindi ko alam kung pagod lang ako sa trabaho. Pero simula noon, pakiramdam ko, hindi na ako nag-iisa sa unit ko. At mas lumala pa ang mga nangyari pagkatapos nun. Simula nang makita ko yung basang bakas ng paa sa sahig ng kwarto ko, hindi na ako nakatulog ng maayos. 3 gabi akong halos walang pahinga. Laging alauna. Nagigising ako bago pa man magsimula ang tunog sa hallway. Parang nasanay na ang katawan ko na maghintay. Pero noong ika-4 na gabi, hindi ako nagising. Nagising ako dahil may bumubulong. Malapit, sobrang lapit. Parang nasa gilid ng kama ko. Hindi ko maintindihan ng sinasabi. Mahina, garalgal. Nakapikit pa ang mga mata ko noon, pero ramdam ko na gising na ang utak ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. Madilim ang kwarto, pero may kaunting ilaw galing sa hallway na sumisingit sa ilalim ng pinto. At doon ko nakita, may anino sa paahan ng kama ko. Hindi siya malinaw, pero alam mong may nakatayo. Mas madilim siya kaysa sa dilim ng kwarto. Hindi ako makagalaw. Nakita ko ang oras sa phone ko. Alauna. Unti-unting gumalaw ang anino. Ramdam ko ang lamig na sumasabay sa paglapit. Tapos nakaramdam ako ng lamig at narinig ko ulit ang tunog. Pero nasa loob na ng kwarto ko. Sa gilid ng kama, biglang bumigat ang kutsyon. Parang may umupo. Doon na ako napasigaw. Bigla akong napabangon at binuksan ng ilaw. Walang tao, walang anino. Pero may malinaw na marka sa kumot ko. Parang may umupo nga. At ang mas nakakatakot, basa ulit ang sahig. Mas malinaw ngayon ang mga bakas ng paa. Galing sa pinto, diretso sa kama ko. At sa pagkakataong ito, may dagdag na bakas. Isang pares na mas maliit. Nakatayo sa tabi ng ulo ko. Parang may 2 bagay na nakatitig sa akin habang natutulog ako. Hindi ko na hinintay ang susunod na gabi. Kinabukasan, kinausap ko ulit ang landlord. Pilit kong kinontrol ang boses ko habang nagtatanong. Kuya, ano ba talagang nangyari sa unit ko? May dati kasing umupa dyan. Mag-isa lang din. Lagi siyang nagrereklamo na may naglalakad sa hallway tuwing madaling araw. Oh, tapos? Isang araw, nawala siya. Hindi namin alam kung saan pumunta. Pero hindi naman namin siya nakitang lumabas. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Ayun lang yung sabi niya. Pero matapos yun, hindi na ako nagtanong pa. Ayoko nang malaman ng iba pang detalye. Hindi ko na rin sinabi na may naririnig ako naglalakad. Hindi ko inamin na may umuupo sa kama tuwing alauna. Nag-impake ako ng gamit. Habang inilalagay ko ang mga gamit ko sa kahon, may narinig na naman akong tunog sa labas ng pinto. Pero sa pagkakataong yun, alauna pa rin, pero tanghali. Dahan-dahan ako napatingin sa pinto. May aninong dumaan sa ilalim ng siwang. Huminto sa harap ng unit ko.
At sa unang pagkakataon, kumatok ito 3 beses. Hindi ko binuksan. At makalipas ang ilang oras nang tapos na ako mag-impake, dumating ang landlord at tinulungan akong magbaba ng mga gamit. Pero hindi ko nakita yung anino at pinilit kong makaalis sa unit bago pa magdilim. Ako si Tricia. Isang weekend, bumisita ako sa tita kong si Tita Lorna na isang landlady ng maliit na apartment sa May Pasig. 3 palapag ang building niya. Medyo luma pero maayos naman. Siya mismo ang nakatira sa ground floor at pinapaupahan niya ang mga units sa taas. Close kami ni Tita Lorna. Madalas niya akong yayain magstay over lalo na kapag wala raw siyang kasama sa bahay. Para may kausap naman ako, sabi niya sa akin. Pagdating ko doon ng Sabado ng hapon, napansin kong tahimik ang buong building. Sabi ni tita, 2 lang daw ang tenants ngayon, parehong night shift. Sa 3rd floor, may bakanting unit. Pero wag ka doon tumambay, luma na yung CR doon. Ipaparenovate ko pa. Sabi niya habang nagkakape kami. Tumango lang ako. Wala namang dahilan para umakyat ako doon. Gabi na nang matapos kaming manood ng TV. Mga bandang 11 PM, nagpaalam ako na matutulog na. Doon ako pinapahiga ni tita sa isang bakanting kwarto sa 2nd floor, katabi ng lumang common bathroom. Yan muna gamitin mo kung maiihi ka. Yung CR sa loob ng unit ko, sira ang flush kasi. Tumango ako. Bandang 12:00, nagising ako dahil naiihi ako. Madilim ang hallway, pero may maliit na ilaw sa dulo, kaya hindi naman sobrang dilim. Binuksan ko ang pinto ng common bathroom. Luma nga, medyo may amoy na kulob. May maliit na bintana sa taas na may grills. Isang fluorescent light ang nakasinde, pero kumukurap-kurap. Pumasok ako at sinara ang pinto. Habang umiihi ako, may narinig akong mahinang tunog. Parang may tumutulong tubig. Tumingin ako sa gripo. Mahigpit naman ang pagkakasara. Imagination ko lang siguro yun. Bulong ko sa sarili ko. Pagkatapos ko mag-flash, biglang namatay ang ilaw. Total na madilim. Napamura ako sa gulat. Tita, tawag ko. Walang sumagot. Hinawakan ko ang pinto para lumabas agad. Pero hindi bumukas. Inikot ko ang knob. Matigas. Tao po. Medyo kinakabahan na ako. Sinubukan kong kalampagin. Tita, nalak po ako dito. Pero tahimik ang hallway. Biglang bumukas ang ilaw. Pero hindi normal ang liwanag. Para siyang malamlam. At doon ko napansin, may basa sa sahig. Hindi kanina ganito karami ang tubig. Parang may nagbuhos. Unti-unting gumalaw ang tubig, papalapit sa paa ko. Parang may humihinga sa ilalim nito. Napaatras ako hanggang sa sumandal sa pinto. Tapos may narinig akong isa pang tunog. Hindi na patak ng tubig, parang may humihikbi. Mahina lang, doon sa may shower area. Dahan-dahan akong napalingon. Sa sulok ng banyo, may anino. Una, akala ko kurtina lang na gumagalaw. Pero wala namang kurtina doon. Mas dumilim ang sulok. At mula sa dilim, may buhok na basa ang unti-unting lumitaw. Mahaba, nakayuko ang ulo. May babaeng nakatayo sa ilalim ng shower. Hindi ko siya narinig na pumasok. Hindi ko narinig ang paggalaw niya. Basta ang buhok niya nakatakip sa muka. Tapos unti-unti siyang gumalaw. Lumulutang papalapit sa akin. Doon ako napasigaw ng todo. Biglang bumukas ang pinto sa likod ko at bumagsak ako palabas ng banyo. Nasa harap ko si Tita Lorna, gulat na gulat.
Ano nangyari sa'yo? Umiiyak ako habang tinuturo ang loob. May babae. May babae po sa loob. Agad siyang sumilip. Pero wala. Tuyo ang sahig. Walang anino. Normal ang ilaw. Trisha, wala namang tao dyan. Sabi ni tita. Pero napansin ko, maputla siya. Parang may alam. Kinabukasan, hindi ko na tinuloy ang stay ko. Nagpatid na ako pa uwi. Bago ako umalis, tinanong ko si tita. Tita, may nangyari po ba dyan dati? Matagal siyang natahimik bago sumagot. May tenant noon na nag-suicide sa banyo, pero matagal na yon. Pero habang palabas ako ng gate, napatingin ako sa bintana ng second floor. Sa likod ng frosted glass ng banyo, may anino, mahabang buhok, at may tubig na dahan-dahang tumutulo pababa sa salamin. Pagkatapos nun, hindi na ako masyadong pumunta sa apartment ni tita, at nang tanungin niya naman ako, sinabi ko na lang na busy ako. Tatlong taon na akong nangungupahan sa isang lumang apartment dito sa Quezon City. Ako nga pala si Mara. Nasa third floor ang unit ko. Maliit lang. May isang kama, maliit na mesa, at bintanang nakaharap sa bakanting lote. Wala namang kakaiba sa lote. Damo lang, ilang puno, at isang sirang poste ng ilaw sa gitna. Tahimik doon. Sanay na ako sa mga ganong atmosphere. Kahit papano, natutunan ko ng baliwalain ng mga tunog sa gabi. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na luma lang yung building. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Mga bandang 12:00 na yata yun. Kakatapos ko lang mag-scroll sa cellphone at nakahiga na ako. Tapos makalipas ang ilang minuto, nakatulog ako. Pero naalimpungatan ako. Tapos may kung anong pakiramdam na parang may nakatingin sa akin. Doon ko naalala, hindi ko na isara ang bintana. Bahagya akong napalingon. Hindi ko alam kung bakit. Siguro instinct o baka may kung anong puwersang nagtulak sa ulo ko na tumingin doon. Pagharap ko sa bintana, may nakita akong kakaiba. Isang lalaki. Pero hindi lang basta lalaki. Lumulutang siya sa ere. Hindi siya nakatayo sa puno. Hindi rin nakasampas sa kung ano. Diretso lang siyang nakaharap sa bintana ko. Halos kapantay ng third floor. Ilang metro lang ang layo. Hindi ko alam kung paano pero nakikita ko siya. Nakaputing polo na parang luma na. Nakalaylay ang mga braso at bahagyang nakabagsak ang ulo. Pero ang pinaka hindi ko makalimutan, ang mga mata niya. Namumula. Diretso sa akin. Hindi kumukurap. Hindi rin siya gumagalaw. Nanlamig ako. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Parang nanigas ang buong katawan ko habang nakatitig kami sa isa't isa. Sa sobrang takot, bigla akong nagtalokbong ng kumot. Pilit kong pinikit ang mata ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko, hindi yun totoo. Guni-guni lang. Gusto kong tumayo para isara ang bintana. Pero paano kung paglapit ko, mas malapit na siya. Mas natakot ako nung bigla kong marinig ang paglapag niya sa may bandang harap ng bintana. Kaya nanatili akong nakatalokbong. Pinipigilan ng paghinga ko. Nakikinig sa bawat tunog. May narinig akong mahinang kaluskos mula sa labas. Parang may dumaang hangin. Tapos parang may bahagyang kumatok sa salamin. Isang beses. Napakagat ako ng labi ko para hindi mapasigaw. Makalipas ang ilang minuto o oras, hindi ko alam, unti-unting bumigat ang talukap ng mata ko. Sa sobrang takot, nakatulog ako ng hindi ko namamalayan. Kinabukasan, nagising ako sa liwanag ng araw.
Pawis na pawis ako. Mabigat ang dibdib ko. Parang may masamang panaginip akong naranasan. Dahan-dahan kong inalis ang kumot sa mukha ko. At doon ko nakita, bukas pa rin ang bintana. Pero wala na siya. Huminga ako ng malalim. Pinilit kong ikumbinsi ang sarili ko na baka panaginip lang ang lahat. Sleep paralysis, stress at pagod. Lumapit ako sa bintana para isara ito. At doon ko napansin sa labas ng salamin, may marka ng kamay. Malinaw, 5 daliri, nakadikit sa salamin. Parang dinikit ang kamay doon. Hindi ko sinabi sa landlord, hindi ko rin kwento sa kapitbahay ko. Natakot akong isipin nilang nababaliw ako. Pero simula noon, hindi ko na kinakalimutang isara ang bintana ko tuwing gabi. Hindi ko nasasabihin ng pangalan ko. Ako ang isa sa mga huling dumating sa lamay ni Lola. Hindi dahil malayo ang biyahe, kundi dahil may mabigat na pakiramdam akong ayaw bumitaw mula pa lang sa bahay. Parang may humihila sa akin pabalik. Sinasabing wag na akong pumunta. Pero pamilya kami, kailangan kong pumunta. Ang lamay ay ginanap sa mismong bahay nila Lola. Lumang bahay na kahoy at simento. May mababang kisame at bintanang may rehas. Tahimik ang lugar, walang masyadong kapitbahay na nagkukwentuhan. Iba ang aura, parang masyadong maaga ang katahimikan para sa isang lamay. Pagpasok ko, agad kong nakita ang kabaong. Nakabukas. Payapa ang itsura ni Lola, para lang siyang natutulog. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang ayaw kong tumingin ng matagal sa mukha niya. Parang may mali, parang may gustong sabihin. Sa gilid ng kabaong, nandun ang tiyuhin ko, ang anak ni Lola. Siya ang tahimik sa lahat. Hindi siya umiiyak, hindi rin nakikipag-usap. Nakaupo lang sa sulok, yakap ang sarili. Parang giniginaw kahit mainit ang panahon. Napansin ko rin, walang kandilang nakasindi sa tabi niya. Nang maggabi na, isa-isa nang umuwi ang mga bisita. Naiwan kami, ilang kamag-anak at ang tiyuhin ko. Ako ang inutusan na magbantay sa lamay dahil mas bata pa ako. Kaya ko pa daw magpuyat. Habang lumalalim ang gabi, mas bumibigat ang hangin sa loob ng bahay. Ang mga kandila kahit walang hangin ay biglang gumagalaw ang apoy. May mga sandaling parang may naglalakad sa likod ng bahay kahit wala namang tao ron. Bandang 2:00 ng madaling araw, napansin kong pawis na pawis ang tiyuhin ko. Paulit-ulit niyang pinupunasan ang noo niya. Minsan bigla siyang napapalingon sa kabaong. Minsan naman sa kisame. "To, okay ka lang?" tanong ko. Hindi siya agad sumagot. "May naririnig ka ba?" tanong niya. "Wala naman po." Napailing siya. Akala ko lang." Pero hindi niya ako tinignan. Nakatingin pa rin siya sa kabaong. Maya-maya, bigla siyang tumayo at lumapit ron. Napalunok ako. Hindi siya umiyak, pero nanginginig ang kamay niya habang hinahawakan ang gilid ng kabaong. "Ma, tigilan mo na." bulong niya. Nanlamig ako. "To, kanino ka nagsasalita?" tanong ko ulit. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Namumula ang mga mata niya. Parang ilang araw nang hindi natutulog. Nagagalit siya. Hindi siya matahimik. Sabi ng tito ko. Gusto kong tumawa. Sabihin na baka stress lang siya. Pero bago pa ako makapagsalita, isang mahinang tunog ang narinig namin. Parang katok. Hindi naman sa pinto o kaya sa bintana, kundi sa loob ng kabaong. Nagkatinginan kami. Hindi ako agad nakagalaw
Matapos naming marinig ang tunog mula sa kabaong, tahimik lang ang tiyuhin ko. Nakatingin siya ron, parang may kausap na ako lang ang hindi nakakakita. Unti-unti siyang umatras hanggang sa napaupo siya sa sahig, hawak ang ulo niya. Hindi ko sinasadya. Galit lang ako noon. Galit lang. Paulit-ulit niyang bulong. Tinawag ko ang iba naming kamag-anak. Sinabi kong parang hindi na okay ang tiyuhin ko. Pero bago pa sila makalapit, bigla siyang tumayo at sumigaw. Hindi ko na kaya. Sigaw niya sa kabaong. Biglang namatay ang 2 kandila sa tabi ng kabaong. Walang hangin, walang dumaan. Parang sinadyang patayin kahit wala namang lumapit. Doon na ako kinalabutan ng tuluyan. Simula nun, parang lalo siyang sinundan ng kung anong hindi namin makita. Ayaw na niyang mapag-isa. Kapag natutulog, bigla siyang bumabangon at sumisigaw. Sinasabing may humahawak daw sa paa niya. Minsan naman, nakikita ko siyang nakikipag-usap sa pader. Umiiyak, humihingi ng tawad. Hindi ko na kukunin ng mana. Maawa ka lang. Sabi niya minsan. Doon ko na naintindihan. Hindi natural ang pagkamatay ni Lola. Sa 3 gabi ng lamay, hindi na siya kinaya ng tiyuhin ko. Sa harap naming lahat, lumuhod siya at umiyak na parang bata. Nanginginig ang buong katawan niya habang sinasabi ang matagal na niyang itinatago. Inamin niya na dahil sa sobrang sakim sa pamana, nag-away sila ni Lola. Mainit ang ulo niya noon. May nasabi siyang masama, may nagawa siyang hindi na niya mababawi. Tinago niya ang ginawa niya. Pinalabas na natural ang lahat. Pero mula nang mamatay si Lola, hindi na raw siya tinantanan. Araw-araw, gabi-gabi, pati sa panaginip, sa dilim, sa katahimikan, naroon ang boses ng ina niya. Hindi raw galit, mas masahol pa ron. At inamin niyang pinatay niya ang nanay niya. Kinabukasan, kusa siyang sumuko sa pulis. Akala namin doon na matatapos. Nagkamali kami. Kasi nasa kulungan na siya, patuloy pa rin daw ang pagpaparamdam. Sumisigaw siya sa gabi, nakikipag-usap sa hangin. Paulit-ulit na humihingi ng tawad sa isang taong wala ron. Hanggang sa tuluyan siyang mabaliw. Inilipat siya sa mental facility. Doon na siya nanatili. At si Lola, matapos ang libing, biglang gumaan ang pakiramdam ng bahay. Wala nang tunog sa gabi. Pero minsan kapag dumadalaw ako sa sementeryo, ramdam ko pa rin. Hindi lahat ng multo ay naghihigante. Ang iba, nananatili lang hanggang umamin ang may sala. At kapag nakuha na nila ang katotohanan, ang kapalit nito ay hindi kapatawaran, kundi habang buhay na pagkasira ng isip.